Paborito mo rin ba ang talong? Ito ay isa sa pinakapopular na gulay at laging kasama sa hapagkainan. Mapasimpleng luto hanggang sa mga sosyal na handaan ay kasama pa rin ang talong. Halika't ating alamin ang mga health benefits na makukuha sa talong. Ang talong ay isang tanyag na gulay na may bahagyang mapait na lasa na may maraming mga katangiang panggamot. Ang kanyang scientific name ay Solanum melongena at ang kanyang mga karaniwang pangalan sa Ingles ay eggplant, sa Tagalog ay talong. Sa Britain, tinatawag itong aubergine. Sa Portuguese ay berinjela. Sa India ay brinjal. At sa Italy ay tinatawag naman na baingan at melanzana. Ang talong o eggplant o Solanum melongena ay isang bunga ng isang halaman na tinatawag sa parehong pangalan ng pamilya ng Solanaceae. Kilala rin bilang nightshades at genus Solanum. Ang talong ay isang tanyag na gulay na kilala sa magandang hugis at kulay nito. Gayon din ang kakaibang lasa at texture nito. Ang talong ay nauugnay sa patatas, kamatis at kampanilya, kung saan ang mga bunga ay nakasabit sa mga baging ng isang halaman. Ang talong ay karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ang halamang talong ay isang perennial plant na sinasabing katutubong mula sa India, ngunit matagal nang dinadala at nilinang sa mga tropical at subtropical na lugar, kabilang ang Pilipinas, Indonesia, China, Japan, at maging sa Spain, France, Turkey, at marami pang ibang bansa. Ang talong ay may maraming uri, ngunit ang pinakapangkaraniwan ay lumalaki ng 40 hanggang 200 cm ang taas. Ang pinakapangkaraniwang bunga ng talong sa Pilipinas ay may katangian na makintab na balat na malalim na kulay ubi. Ang mga tangkay ay kadalasang matinik, habang ang mga bulaklak ng talong ay puti hanggang lila ang kulay. Ang talong bilang isang gulay ay karaniwang ginagamit sa pagluluto. Maaaring inuhorno, inihaw o pinakuluan kasama ng iba pang mga gulay at karne. At narito naman ang mga health benefits na makukuha sa talong. Manganese, molybdenum, potassium, folate, copper, vitamin B6, pyridoxine, tryptophan, vitamin, magnesium, vitamin B3, niacin, at ginagamit din ang talong bilang antioxidant. Natukoy ng mga pag-aaral sa bunga ng talong ang anthocyanin phytonutrient na tinatawag na nasonin. Ang nasonin ay isang potent antioxidant at free radical scavenger na makikita sa balat ng talong. Ang nasonin ang magpoprotekta sa ating mga cell membranes mula sa pinsala nito. Bukod sa nasonin, natukoy din ng mga pag-aaral na sinagawa sa Estados Unidos ang mga pangunahing phenolic compound bilang ang chlorogenic acid at gallic acid na may mga aktibidad na antioxidant at meron ding benepisyo sa ating cardiovascular. Ang phenolic compound na matatagpuan sa talong ay hindi lamang may mga katangian ng antioxidant, ngunit napatunayang may kakayahang magpababa ng LDL o bad cholesterol sa dugo. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga hayop na chemically induced
na may mataas na kolesterol at binigyan ng talong extract. Ang mga resultang natuklasan ay ang LDL cholesterol level ay nabawasan, gayon din ang adhesion ng kolesterol sa aorta at ang artery walls ay nabawasan din. Nagresulta ito sa isang mas nakaka-relax na arterya na nagpapataas ng daloy ng dugo. Ang mga positibong epekto na ito ay malamang na dahil hindi lamang sa nasunin kundi pati na rin sa ilang iba pang mga phenolic compound na matatagpuan sa talong. Sa isang pag-aaral na ginawa sa India's College of Pharmaceutical Science na ipinakita sa Indian Journal at Pharmacology 2003, ang mga pinatuyong extract mula sa talong juice ay natagpo ang naglalaman ng mga phytochemical, flavonoids, alkaloids, tannins, at steroids na nagpakita ng antipyretic at analgesic, at sa pamamagitan nito ay maaaring gamitin upang gamutin ang pananakit ng katawan at lagnat. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Indian Journal na maaaring gamiting panggamot ang katas ng dahon mula sa talong, maaaring labanan ang mga impeksyon sa punggal sa balat. Ito ang tradisyonal na paggamit ng bunga, dahon at ugat ng talong. Ang mga dinurog na dahon ay ginagamit upang mapawi ang namamagang almoranas. Ang katas ng mga ugat ay ginagamit upang gamutin ang ubo at hika. Ang pinakuloang dahon at ugat ay ginagamit sa paghuhugas ng mga sugat at singaw. Ang pantapal ng dinikdik na dahon ay ginagamit upang gamutin ang pananakit na nauugnay sa rayuma at arthritis. Ang katas ng dahon ay ginagamit upang gamutin ang mga problema sa tiyan. Ang pinatuyo namang katas ng talong ay ginagamit upang gamutin ang lagnat at pananakit ng katawan. Narito naman ang mga side effects ng talong. Ang talong bilang gulay sa pangkalahatan ay ligtas at kahit na inirekomenda bilang angkop para sa pang-araw-araw na pagkain ng mga bata at mga buntis na kababaihan. Gayunman, ang talong ay isa sa mga halaman na mayaman sa oxalates. Ang oxalates kapag marami ay maaaring maipon at maging kristal na bato sa gallbladder. Sa makatuwid, ipinapayo na ang mga taong may problema sa bato o gallbladder ay kailangang i-moderate ang paggamit ng mga pagkaing mayaman sa oxalate, kabilang ang talong. Natagpuan din ang talong na nagiging sanhi ng mga reaksyong allergy sa mga sensitibong tao, kasama sa mga sintomas ng allergy ang pangangati sa bibig, lalamunan at pagkapaos ng boses. Ang talong ay naglalaman ng mga pigments, alkaloids, phytosterols at mga protina na maaaring mag-trigger ng allergic reaction. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!